while. Hola ho mga ka-Angel, kumusta na kayo? Ito po ang iyong lingkod, ang iyong katropa at kalakwatya, Kuya JJ. So ngayon mga ka-Angel ay Sabado, weekend. Since long weekend kasi holiday yung Lunes mga ka-Angel, Victoria Day. Yun po yung yung dati pong Queen sa Canada na Queen Victoria. Kung hindi ako nagkakamali mga ka-Angel, relatives po yata nila King Charles yan, parang grandparents, parang ganun. I-search po natin yan. At magta-travel tayo mga ka-Angel sa capital city ng Alberta, which is Edmonton City. So iikot ko po kayo doon mga ka-Angel at makita nyo naman yung second biggest city sa Alberta after Calgary. Tara po. So ito mga ka-Angel, minabagtas natin ngayon ay Belvedere, isa na naman pong community sa east, sa parang east na center, parang ganun ng Calgary, going to Chestermere area. So dati to mga ka-Angel ay nagtingin-tingin kami dito ng bahay dati. That was 3 or 4 years ago, but during that time ay hindi namin tinuloy dahil nagbago isip namin dahil yung location matters at that time. Gusto na namin yung mero built up na yung area, marami ng establishment. So since this area is only a new one, kunti pa lang yung establishment, although marami na pong naitayo after 3 years. So yun mga ka-Angel, diyan yung area dati. So maganda po dito dahil kumbaga maganda yung ambience dahil open siya papunta ng Chestermere, isang town or small city ng east ng Calgary. At maganda yung ano din doon, ambience, dahil may lake siyang maganda, lake. Tapos sa kung may mga camp, yung picnic, may mga boating ganun, marami activity. Kung baga away from the big city, very close lang po siya. It takes only around 12 minutes more or less to go there from Calgary. At ang maganda po dyan mga ka-Angel ay accessible siya by transit, yung parang public transit, yung bus. So in-extend na po ng City of Calgary yung service nila. Yung last station po or bus stop at that time is dito sa Belvedere dati, kasi yan yung pinaka-boundary na. Then nagkaroon ng parang partnership yung City of Calgary at saka yung Chestermere na about sa transit. So in-extend na po ng City of Calgary yung service ng bus all the way po ng Chestermere. At kung halimbawa ayaw nyo mag-drive or wala kayong car, pwede kayong sumakay ng bus. Yun po yung tawag nila, yung mga mahabang bus, yung mga parang train, yun yung Purple Line tawag yun. Mga ka-Angel, at tadaan po yan sa mga major communities ng Chestermere. So speaking of Chestermere mga ka-Angel, since nasa east siya ng Calgary, pagka diretsuin nyo po yan,
is tatagos po yan sa Trans-Canada Highway 1. Yun yung pinakamahabang ka-highway sa Canada, connecting mostly all the provinces from British Columbia all the way po yan sa Newfoundland and Labrador. So pagtagusin nyo yung Chestermere, tatagos kayo sa Trans-Canada and then going to Saskatchewan province naman yan, hanggang all the way to Manitoba, Ontario, Quebec, and of course yan na yung mga Nova Scotia, Prince Edward Island, and then take a ferry going to Newfoundland and Labrador. So itong binabagtas natin mga kanjel ay Stony Trail going north. Ito yung eastern part ng Stony Trail, yung tawag nila also known as Ring Road, na umiikot sa Calgary. Medyo magandang panahon, sunny, pero nasa 13-14 degrees po yung temperature dahil nagkaroon po ng mga kunting rain shower. So pag tingnan nyo mga kajal sa east, para industrial area yan. Yan yung mga factory, manufacturing plant, dyan sila nagtatayo. Pero dito pa sa left ay mga residential area. So hindi po kasi pwede yung kung baga industrial area magtayo ka ng bahay dyan, kasi yung zoning is kailangan exclusive lang. Kung commercial, kung residential, it should be residential only, para maiwasan, like for example, isang planta may chemical na nagkaroon ng mga spill or any kind of explosion, at least away po sa danger yung mga community na malapit doon, kung halimbawa nagtayo sa malapit. Kaya kailangan malayo siya. Yun yung mga zoning dito, although halos lahat naman yata ng bansa may ganun, depende na lang sa implementation. So ang speed po dito mga kanjel is 100 km/h maximum speed. So be careful po pag dito kayo dumadaan, kasi meron ding mga ghost car na pulis dito, at marami ako napapansin na uhuli. So be careful po pag nasa Stony Trail kayo, kasi maraming pulis din. So mga ka-angel, nakikita nyo sa right, parang may mga under construction o mga community na naman na bago dyan. Yan po ang Homestead. Homestead na community sa east na naman po ng Calgary, northeast area ng Calgary. So kumbaga bagong community siya, so kaya wala pang ganong mga establishment like yung mga stores, but in the next the coming months or coming years for sure magkakaroon na yan ng mga commercial area. So automatic po kasi yun pagka yung nagtatayo sila ng community, may kasamang commercial area yan, school at mga playground. Yun po yung design ng pagtayo ng isang community dito sa Canada, particularly dito sa Calgary. So yan po mga ka-angel, napansin nyo ay may 96 Avenue exit. May sign po dyan ng airport. Yan po yung alternate route na going to Calgary International Airport pagka ayaw nyong dumaan sa Deerfoot Trail. So ayan po mga ka-angel, yung 96 Avenue.
pwede kayong ano diyan, mag-exit at going to airport. Kung traffic po sa Deerfoot Trail, dito kayo dumaan sa Stoli Trail and take 96 Avenue exit. Pagka left nyo po dyan, dire-diretso na yan hanggang doon sa airport na. At madadaanan nyo yung na-vlog natin nung nakaraan na tunnel na ang taas niya is a runway. So mga ka-angel, malapit na po tayo sa merge ng Deerfoot Trail. So yan sa left mga ka-angel, yan yung Redstone. Yan yung mga cornerstone na community sa pinaka northernmost area or northeast area ng Calgary. Yan yung mga community rin, Redstone, Cornerstone. Andyan din yung Cityscape. So all over Calgary po mga ka-angel, at talagang puspusan ang pagtatayo ng mga bahay. So ito mga ka-angel, pag diretsuhin nyo po ito ay papunta po ito sa west area, yung pinupuntahan natin madalas na western area ng Calgary, kasi paikot po ito. Pag diniretso po ito, maganda po dyan yung mga landscape at mga view, kasi top of the hill siya yung highway, may pababa, may pataas. So maganda ang view dyan pagka diretsuhin nyo po ito highway na ito at going to Banff, Jasper area. So merge exit tayo dito mga angel. May sign po dyan na north po tayo pupunta. Ayan po yung sign mga angel, Edmonton. Yan ipapalo natin. Namin yung mga ka-angel, yung Edmonton, hindi ako nagkakamali, ay naglalaro siya ngayon sa more or parang 5 or 6 ganun na standing sa biggest city sa Canada. So ang una po, of course, Toronto. Andyan yung Montreal. Pangatlo po yung Vancouver mga ka-angel. Confused po kayo, kala nyo Vancouver ang second. Hindi po, Montreal ang second, dahil of course malaking population niya at mas naunang na-develop. So Vancouver third, and then naglalaro po yung Calgary at saka Edmonton, and then Ottawa, yung capital city po ng Canada. So nagrumble-rumble lang yan, pero for sure yung ang steady, yung big three ng Canada yung Toronto, Montreal and Vancouver, steady sila sa top 3. But for sure, in the coming years, yung Calgary ay malaki improvement, tsaka yung Edmonton, dahil nagbumove po ang mga tao dito at lalaki ang population. So sa right mga ka-angel, may dalawang mall dyan. Dyan yung Horizon Mall, na parang Tianggehan ang style, parang Divisoria Mall. May mga stall dyan na mga Chinese, mga Pilipino rin po dyan sa Horizon Mall. At mayroon pang magandang ano dyan na yung indoor playground ng mga bata, yung Sky Castle. So dito po sa sunod, Cross Iron Mills mga ka-angel. Yan yung sikat at dinadayo talaga, hindi lang sa Alberta, yung mga Saskatchewan. Yung mga Boxing Day ganon, ng mga sale day, mura po kasi dyan at maraming pagpipilian. Hindi po yan ang biggest mall sa Calgary mga ka-angel ha. Second lang yan. Ang pinakamalaki ay Sinok Mall.
Na-video ko na po yan dati. Marami po kasi nagsasabi na mga cross iron mills na malaki. Hindi po. Dahil yung cross iron mills ay mostly first floor lang. Yung Chinook Mall is may second floor siya. Kaya kung i-times 2 mo yung floors, siyempre magduduble yung laki. Kaya ganun po yung paliwanag. Kaya mas malaki yung Chinook dahil may 2 floor siya. So ito mga ka-angel, ay approaching tayo ng city ng Airdrie. Ito ay small city na naka very close lang po sa Calgaryan, na almost magdudugtong na sila dahil yung pinaka southernmost niya na community ay halos dugtong na rin sa northernmost na community ng Calgary, yung Livingstone at saka yung Chinook Gate yata ang pangalan ng isang community sa Airdrie. So Airdrie po mga ka-angel, kung gusto nyo ng away from the big city, maganda rin po ditong option kung kumuha kayo ng bahay dahil very close na rin po siya sa Calgary. If you are go shopping, especially sa mga branded, malapit po kayo sa Cross Iron Mills. At of course sa airport, kasi nasa north yung airport ng Calgary. So almost complete na po siya ang mga stores at mga establishment. So yan po yung Airdrie. Yan, tingnan nyo po yung distance na Cross Iron Mills saka dito, kunti na lang at magdudugtong na. A few moments later. So yan mga ka-angel, approaching na po tayo ng Red Deer, isang secondary city ng Alberta. Kung hindi po ako nagkakamali, pang third or fourth biggest city ng Alberta. Naglalaro po yan sa Lethbridge at saka Red Deer yung third place at fourth place. Sila po yung magkaribal sa secondary city, Lethbridge at saka Red Deer. Pagkadating naman po sa primary city, yan yung Edmonton at Calgary. Sila naman yung nagko-compete sa number 1. Saka number 2. So ito na po, ang maganda po sa location ng Red Deer ay nasa gitna po siya ng in-between Calgary at saka Edmonton. Nasa gitna po siya, kaya maganda yung location niya. Dahil kung gusto mong pumunta ng Edmonton, malapit ka lang, at vice versa. Ganoon din po sa Calgary. So yun po ang magandang location niya. So ito po, marami pong mga hotel. Sa stopover din po yung mga nagta-travel ito sa Alberta. So marami pong service dito, mga fast food, may mall din po, may Jollibee din po dito mga ka-angel. Kabubukas lang po nung last year. So yeah, papasok po tayo ng pinaka city niya para makita nyo ang Red Deer mga ka-angel. So ayan, yung nasa left, yan po yung dire-diretso papuntang Edmonton, yung freeway. So ayan na po yung papasok ng City of Red Deer. Yan po yung name na may welcome po siya. Yan.
May translation ng French tsaka English. Yan po, Red Deer. Ang third Deer, yan ang biggest mall sa Red Deer. So napumasok na rin po kami dyan at kumain noon. Yan, may Hudson Bay, nakatumbas ng Macy's sa US. So ayan, may mga Canadian Tire. At siyempre yung kalabang mortal ng Jollibee yung McDonald's. So moving forward tayo mga ka-angel. At yan sa Holiday Inn na yan mga ka-angel, nag-hotel din po kami dyan noon. Nagpunta kami sa Sylvan Lake, isang magandang lake, tourist spot dito sa Alberta. Maraming activity during summer. So yan, katabi lang ng Jollibee at malapit sa mall. So magandang pwesto ng hotel. Oh, may nahuli na naman mga ka-angel. Din sinasabi ko na pagdating po sa summer talaga talagang lumalabas po talaga yung mga police tsaka mga sheriff, mga peace officer. Nanguhuli sila ng mga overspeeding. Kaya ingat po tayo sa pagdadrive during the summer. Diyan sila lumalabas yung mga police. So may hotel po sa left. Ayan ang Red Deer Resort and Casino. Oh wow. Dati po iba po yung pangalan niya noon. Binili po siguro yan. Yung nasa left po yan, Red Deer Casino Resort and Casino. So pati mga motorcycle mga ka-angel, talagang lumalabas na sila. Like I said, pa-summer na, yan yung mga araw, panahon na lumalabas ang mga motor. Sa travel yan, mga long distance din. Yan, maganda yung Red Deer ng Resort and Casino. Gumanda siya. So approaching na po tayo ng downtown nila mga ka-angel, yung Red Deer. Ayan, si tatay. Tatay ng mga manok, KFC. So mga ka-angel, dito sa Red Deer meron din itong mga Filipino restaurant. Meron din po, nakakain na rin po kami. Tapos may mga Filipino store din. Kasi po malaking city rin po siya kumbaga. Dahil although smaller city compared to Calgary, but malaki-laki na rin siya. Yan po yung downtown nila mga ka-angel. So yan, Tim Hortons. So yung mga ganun mga ka-angel na bigla lang may mga susulpot, be aware kayo lagi. Kayo na lang po ang mag-adjust para iwas sa bangga. So ayan po yung Baymont Hotel. Ayan mga ka-angel, ang downtown ng Red Deer. So medyo tahimik po dahil siguro ang mga tao ngayon nagta-travel na outside the city. Pumupunta sila sa mga bundok, nag-hiking, nagli-lake, kayak, mga ganon, swimming. So sa city wala na masyadong tao yan pagka weekend. At kasama na po tayo doon mga ka-angel pagka ganon, dahil sasamantalahin natin yung magandang panahon. So ayan po yung downtown Red Deer mga ka-angel. At maybe someday at mag-hotel po tayo dito at iikot po natin yung city. Marami din pong mga activity dito. So maraming mga kumbaga magagawa din during winter at saka summer.
So palabas na po tayo ng city center at going back po tayo sa freeway doon po sa Highway 2 or Queen Elizabeth II Highway. So ipinangalan po yung highway na yon sa, of course, ang dating Queen ng Canada, Queen ng UK, Queen ng New Zealand, Queen ng Australia, si Queen Elizabeth II. Of course, edad na rin niya, namayapan na po siya at pumalit po yung anak niya na si King Charles, na dating Prince Charles dati, na asawa naman ni yung pangalan nito, yung nanay nila, Prince William, si Princess Diana. Tama pala, si Princess Diana. Yan, nag-deteriorate na yung utak natin mga ka-angel sa dami nating iniisip kung saan tayo pupunta. So dito po sa right mga ka-angel, ito isa may river po dyan. At kung gusto nyo yung mga river pwede dyan. Ayan po yung ano nila, parang aming mga pwede ka po mag boating, ganun. So mga ka-angel, pagka pupunta kayo sa ibang city na hindi nyo kabisado, i-observe nyo na lang po yung speed limit na sign at pay attention, lalo na pagka may mga city po kasi na mas strict kaysa Calgary. Kaya kumbaga kunting kamali lang nyo lang po, pwede po kayong mapicturean at mapadalahan ng notice na nag-violate kayo sa isang traffic rules. Kaya pagka hindi po kayo sigurado, isipin nyo na lang po, pag wala kayong nakitang sign, automatic po yan is 50 km/h. Mostly po yun, it will vary to some other cities, but like I said, mostly po pag wala kang sign na nakita, automatic 50. Kasi po pagka may playground or school zone, naglalagay po sila ng 30 km/h. So parang kumbaga yung parang standard speed limit is yung 50 km/h. So kita nyo mga ka-angel, at medyo malaki din siya dahil maraming commercial area. At dito mga ka-angel, may bus din po sila, rin din yung Red Deer Transit. May kung wala kayong car o nagdedepende kayo sa mga transportation lang, public, mayroon po silang mga bus na pwede nyo masakyan, na service po yan sa all over city at kalapit na suburban. At saka of course may mga taxi din sila. So wala pong problema yan kung wala kayong car dito. So ayan mga ka-angel, doon sa left, sa kabilang direksyon, may police na naman doon. So talagang umiikot talaga sila. So ang pangalan niya is RCMP. Like I said, if it's a smaller city, may RCMP ang namamahala. Pagka po bigger city like Edmonton and Calgary, meron silang sariling name sa police nila, like Calgary Police at saka Edmonton Police. So like po sa Toronto, may sarili din sila. Sa Vancouver, sa Winnipeg, yung mga major cities, meron silang sariling police na ipinapangalan din nila doon sa city nila. So moving forward po tayo mga ka-angel, at babagtasin natin yung high street na ito.
papunta po dun sa highway. So dire-diretso lang po tayo hanggang matumbok natin yung highway. So dito is 60 km/h street. So hanapin natin mga ka-angel yung highway 2. So yan mga ka-angel ang Red Deer. So palabas na po tayo at going back na po tayo sa freeway. Yan po yung Highway 2A na Queen Elizabeth II Highway din sa tawag nila. Yan po yung nagdudugtong ng city ng Calgary at saka Edmonton. Kumbaga parang paggalang sa Queen ng Britain na si Queen Elizabeth II. So dito tayo mga ka-angel at magte-turn left po tayo dito para babalik na tayo sa freeway para mas mabilis po yung takbo natin para hindi tayo gabihin sa Edmonton. So mga ka-angel, going back yung kanina na nasabi ko na yung Edmonton and Calgary is a major city ng Canada na which is nasa pang port o 456 naglalaro po kasi yan sa Ottawa yung slot, pero for sure yung Calgary sa port, pang port po yata siya. So meron pong plano na yung city po ng Calgary at Edmonton ay magko-construct sila ng isang tawag nila is tripod or tripod ang para siyang train na without a rail, parang wala siyang rails, para or port, biggest city ng Alberta. Kaya ako po bakit hindi third or fourth, sabi ko po dahil naglalaro po kasi sila sa Lethbridge City. Oh, may banggaan po doon mga ka-angel. Ako po, may mga pulis tsaka mga ambulance. So marami talagang taong mga ka-angel na anywhere in the world may mga talagang aggressive na driver, reckless. Nagkakaroon ng mga ganyang banggaan. Nasa intersection na po yan mga ka-angel. Expect mo dapat slow down tsaka magbabanggaan pa sa intersection. So ayan, inaayos po nila ngayon, iniimbestigahan at sana wala naman nasaktan dyan sa pagbanggaan ng dalawang SUV, isa pong Chevrolet Equinox tsaka isa pong Jeep yata. So parang tatlo po yata yung bangga, tatlong car ang involved. So confusing po yung naganap dahil bakit ganun ang nangyari. So ganyan po mga ka-angel ang sistema dito pag may banggaan na ganyan, mild light accident o And give me the rapper ate. So nalagpasan na natin yung aksidente mga ka-angel at talagang ingat po tayo sa pagdadrive. Like I said, kahit tayo po ang nasa right of way na magkikiboy na lang po tayo para iwas aksidente. Huwag masyadong aggressive. Observe po natin yung mga car na tipong babangga sa atin at iiwas na lang po tayo. Mahirap po ma-involve sa ganyan kasi mahabang proseso mga ka-angel.
So ito po yung nasa loob na po tayo ng area ng Red Deer. At marami pong mga establishment kung napapansin nyo po. At ma-develop din po siya. At maganda rin po ditong lugar na away from the big city. Kasi nasa gitna lang po nga siya yung location niya between Calgary and Edmonton. At nga pa pala mga ka-Angel, aking lang mababanggit, pupunta tayo saglit dito sa Iwan. So sa area po tayo ng isang mall sa Red Deer. Ito po yung Bow Place. At tulad po ng sinabi ko, yan po yung Jollibee sa Red Deer. Yan mga ka-Angel. At medyo hindi yata sila busy ngayon dahil kunti lang yung nakapark dito. So yan po yung Jollibee. So yan po mga ka-Angel. At washroom po sana tayo kanina, kaso iba na po. Sasunod na lang po siguro dahil hindi kumbaga kaya pa naman. So balik na lang po tayo mga ka-Angel. At balik tayo doon sa highway. So yan po yung Bower Place na mall sa Red. Pansamantala ko munang yop at ingat po kayo lagi. Stay safe, pray hard, it works. At stay updated po. Please subscribe to my channel, Discovery Angel. Please subscribe po sa Facebook po, parehas lang po yung name, para tuloy-tuloy po ang paglalakwatsa at pagta-travel po sa buong mundo. At sana po kasama namin kayo in the future. Mag-meet po tayo, punta po kayo sa Canada mga ka-Angel. At iikot po tayo kung saan tayo mababatpad. At stay healthy, pray hard, it works. Ito po yung lingkod, ang iyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Salamat po. Park ng Canada. So meron din pong mga plan dyan na para accessible siya. Kasi maraming nagpupunta po sa Banff mga ka-Angel. Maganda po talaga siya, number 1. Bucket list yan kung pumunta kayo ng Alberta. Banff, and then Lake Louise, and then Jasper. So other than that mga ka-Angel, meron pang isa na naman in between naman po ng city ng Lethbridge at saka Montana State ng US. Meron siyang plano na magko-connect yung isang city sa Alberta to Montana. Like I said mga ka-Angel, yung Lethbridge is naglalaro yan sa 3rd or 4th major city ng Alberta because of its location na southern. Malapit na po siya sa US border. Probably Montana State. Montana mga ka-Angel, na galing na tayo doon at mayroon tayong mga video, is almost the same with Alberta, na may mga Rocky Mountain, mga glaciers at mga landscape na magaganda. So yun mga ka-Angel, yung plano ng mga yun in the planning stage po na i-connect yung city of Lethbridge sa Montana State. And probably for sure i-connect din yan, maybe phase 2 Lethbridge to Calgary. So abangan po natin yan mga ka-Angel. Maraming plano na connection ng train sa Alberta. So number 1, the tripod in between Calgary and Edmonton is a magnetized o anong tawag nila doon na connection. Second, Calgary to Banff. And third, yung Alberta to Montana State na train. Although may train na po, yan yung via rail, pero ang station niya po kasi sa Edmonton.
kung pupunta po kayo ng Toronto, Vancouver, Montreal, Winnipeg, sa Edmonton po yung terminal ng train. Wala po dito sa Calgary. Meron pong terminal sa Banff po yata, yung Bayarel or Jasper. So kung gusto niyo mag-train, doon po kayo sasakay na sa station doon. Siguro po mga ka-angel, bakit yung Edmonton naglagay sila doon ng train station is kasi po yung capital city ng Alberta. At mas nauna siyang na-develop sa Calgary during maybe 30 years ago, ganun, maunlad po yung Edmonton compare po sa Calgary. But like I said, because of Calgary's location to nearest to the mountain, yun po siguro ang udyat na talagang mabilis yung pagunlad niya. So yun mga ka-angel, yung mga aking na-share ngayon. At ito yung unang video natin na papuntang Edmonton. Nag-drop by tayo saglit sa Red Deer. At tabayaran nyo po yung video natin sa Edmonton. At ipapasyal ko kayo doon mga ka-angel. At kung ano po yung aking mai-share sa inyo ay hopefully masaya kayo. So yun mga ka-angel, at pansamantala ko munang i-off tong video. At another video na naman po, para hindi tayo ma-low. Parang nakalutang, parang magnet. At tube siya mga ka-angel. So yung ano niya, at pagkakaroon niya ng station sa from Calgary downtown, may station sa Calgary Airport at may station dito sa Red Deer sa downtown niya for sure, at saka sa Edmonton Airport at saka sa downtown ng Edmonton. So 5 station po siya na pinaplano ng government na i-construct and hopefully in the coming years. Sa final stage na po yung plano niya. At siguro land acquisition na lang ang mga kulang para may pa-start ng construction. So ulitin ko po mga ka-angel, instead of a train or a bullet train, mayroon po silang naisip na maybe technology matters na mas okay siguro, mas mabilis dahil magnetize po siya, parang nakalutang siya sa isang tube. So although hindi siya ganoon kalaki compare sa mga train, pero sigurado po na mas mabilis yung transportation. Sabi nga nila around 30, more or less 30 minutes ang Calgary Edmonton. If you use that kind of transportation, yung tripod or tripod, ay kung ano yung pronunciation niya. So abangan po natin yan, at magandang development yan sa Alberta, not only in the city of Calgary and Edmonton and Red Deer. And for sure, pag nag-click yan, susundan na rin yan ng mga other big cities like Toronto, Vancouver, Montreal. Although mayroon sa Toronto po yatang na iisip na in between Toronto and Montreal. Baka maunahan yata pa ng Calgary at Edmonton, kasi almost there na mga ka-angel. And other than that mga ka-angel, merong plano din na isang train service from Calgary to Banff. Yung Banff po is a major national park or tourist attraction sa Canada. Kung hindi ako nagkakamali mga ka-angel, yung Banff is the first national park or the oldest national